Grabe tol, sobrang lakas talaga ng ulan ngayon. Nagising talaga ako sa lakas ng buhos ng ulan. Akala ko may bagyo na naman. Kaya napalabas muna ako para silipin kung ano talaga ang nangyayari. Sobrang lakas talaga tol, parang ayaw nang patigilin. Ewan ko lang kung makikita ba sa camera. Pero ang pinagtataka ko talaga tol, bakit tulog pa rin tong boardmate ko? Sabi ko sa sarili ko, ba't hindi pa to naghahanda? Hindi naman niya day off ngayon. Kasi kadalasan, pag ganitong oras, naghahanda na siya para pumasok. Sabi niya, trenangkaso siya. Masama raw talaga ang pakiramdam niya, kaya hindi na lang siya pumasok para makapagpahinga na rin. Tama nga naman, katawan lang ang puhunan natin mga tol. Kaya kailangan din nating bigyan ng oras na magpahinga. Sakto pa na naulan ngayon, baka lalo lang lumala pag pinipilit mo pang pumasok. Kaya bilang isang mabait na boardmate, ako na munang umalalay sa kanya. Mukhang masakit talaga ang katawan niya, kaya nagpamasahe muna siya sa akin. Di man tayo eksperto sa ganitong bagay, pero kahit papano, ang importante, gumaan kahit konti ang pakiramdam niya. Pinagtimpla ko na rin siya ng mainit na tsokolate para kahit papano uminit ang katawan niya. Sakto pa ang lamig ng panahon dahil walang tigil ang ulan. Sana maging okay na siya mamaya. Nilagyan ko pala ng cold compress ang ulo niya para gumaan ng konti ang pakiramdam niya. Habang nagpapahinga ang boardmate ko, dito muna ako sa trabaho. Tambak kasi ang trabaho kapag Lunes. Parang lahat ng pending, sabay-sabay, gusto matapos ngayong araw. Abnormal talaga itong mga boss ko. Kaya gusto ko na nga lang magnegosyo kaso ang daming pulis. Kaya tiis na lang muna tayo dito sa trabaho. Nag-break na muna ako tol kasi parang na-bored ako sa trabaho. Bala ko sanang magligpit ng kalat pero napansin ko tong lumang laptop ko. Matagal ko nang hindi nabuksan to at marami din akong files na tinatago dito. Kaya sa isip-isip ko parang gusto ko siyang buksan para silipin kung buhay pa ba ito. Pagbukas ko tol, sinalubong agad ako ng kulay pink pero hindi yung pink na nasa isip mo kundi ito mismong display ng laptop ko. Kaya napasearch tayo bigla at ayun, nabasa ko posible daw sira nito o LCD o kaya yung display cable lang. Kaya umanda na naman ang pagiging scientist natin tol. Wala talaga akong kaalam-alam dito tol pero parang gusto ko siyang kalikutin at baka sakaling maayos ko pa di nakatipid pa ako kasi di biro yung LCD tol, mga nasa 5K siguro yun ngayon. Kaya imaginein mo, pag naayos ko to, malaking achievement din yon. Kaya binuksan ko na, gamit lang yung mga tools na nandito sa kwarto ko. Wala talaga akong proper tools dito tol, pero parang gusto ko talaga siyang buksan. Akala ko pag natanggal na tong screw, madali na lang tong buksan. Parang may lock pa pala. Nung nabuksan ko na tol, dito ko na realize na wala talaga akong alam dito. Tapos may nakita pa akong isang screw na nalaglag. Kaya hinanap ko kung saan to nakakabit, pero di ko talaga nakita. Kaya kinuha ko na lang tol, baka ma-short pa tong board niya. Tapos nilinisan ko na lang tol at chinek ko na yung mga connectors niya at yun, wala pa rin nangyari. Kaya kukunin ko na lang yung mga files dito. Ilipat ko na lang sa hard drive ko. Bigla tuloy ako na stress tol dahil di ko naayos ang laptop ko. Buti na nga lang masarap tong bibingka ng boardmate ko. Kaso nga lang maliit. Ganito na pala kaliit ang mga bibingka ngayon. Naalala ko noon parang platito pa yun sa lapad Pero ngayon ganito na lang kaliliit. At dahil medyo okay na yung boardmate ko guys, manunood daw muna kami ng movie. At syempre, hindi mawawala yung snacks. Yan. Combo meal. So yan lang muna guys. Update ko na lang kayo sa susunod.